Ganong literal man. Kaya naman ang church, naman po ang truth, di mo man na sibulital ang church of ang truth. So, literal siya nga pilar. Bro, ang explanation na nasa ubos. Di, mga talag Di mo kita magpwede magkuha tag usa ka sentence o usa ka paragraph sa usa ka chapters. Sa usa ka chapters. Niyang ko naman ka, pinanggang Glenn, niyang ko naman ka nga literal. Pala pa pungutan na. So, literal jud nga ang simbahan may pillar and foundation of truth. Base sa inyong document, yes or no? Kung diya sa ato nga libro, kanang gingon ako nga literal, ang truth lagi. O ang church. Mo lagi. Ang statement may ako ipangutana. Paminaw ba? Ang statement sa inyong document ako ipangutana. Okay? The church is the pillar. The church is literal. May subject. Unya, ang iyang adjective is the pillar and foundation of truth. Adjective noun siya, ni-describe siya sa church. Literal ba ding pillar and foundation ang simbahan sa inyong document? Yes or no? Literal siya ang church. Di ba? Kaya sa pilar. Pero about anang gikuan mo bro, kanang imong pangutana about sa foundation, o pilar. About sa pillar. Literal po na. Dili matawag siya pilar ang church, tungkol kay ang church gitawag siya nga manlalaban. Ara. Hasta. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto timot naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ito na po ito. Kung saan nating i-review yung nangyaring talakayan sa pagitan ni Father Darwin Gitgano at saka ni Glenn Alado via call. Kung saan ating i-review. Pakinggan muna natin na naturang video narito. Basta yung nakita, bro. Bro Alan, bro. Sa inyo masupako ng inyong document. Waman supaka. Okay, sa bagay ito na video, tinatanong ni Father Darwin si Glenn Alado kung bakit nilalabag ni Glenn Alado, kinukontra nila yung kanilang official document, kung saan mababasa naman sa kanilang dokumento na ang church is the pillar and foundation of the truth. Yung kasi nakalagay sa kanilang fundamental belief, no? Ang church ang siyang pillar and foundation of the truth. Sabi ni Father Darwin, bakit kinukontra nila ang kanilang sariling dokumento? Ang sabi naman ni Glenn Alado, hindi daw nila kinukontra. So, ang pillar and foundation of truth. Ang sa man ito, the pillar and foundation of truth. Ang simbahan, may pillar and foundation of truth sa inyong document. Wala man ang supaka. Sakto lagi to. Wala man ang supaka. Pero ang gisupak nako, kung iyang insert, the Roman Catholic is the pillar foundation of truth. Okay, ang sabi ni Glenn Alado, hindi daw sila tutol na ang church ang siyang pillar and foundation of the truth. Hindi sila tutol doon. Ang tutol lang siya doon sa sinasabi na yung church na yon na siyang pillar and foundation of the truth ay ang Roman Catholic Church. Lagi. Ang simbahan lagi dyan may pillar and foundation of truth. Sa among nga side, liligyan na siya may tabo nga ang church ang pillar foundation. Naman sa inyong document. Yan, dito naman baging ito, bigla naman bumawi si Glenn Alado. Kakasabi pa nga lang niya na hindi siya tutol na ang church is ang pillar and foundation of the truth. Pero dito lang, bago lang niya binanggit
kakasabi lang talaga niya na sa kanila daw side, hindi daw pwede na ang church as ang pillar and foundation of the truth. Ano ba naman nangyayari dito kay Glenn Alado? Tinangan natin yung kanilang fundamental belief. Ito yung sinasabi sa kanilang fundamental belief po. Meron akong screenshot nung nung naturang page na yon. Ating silipin yung sinasabi sa kanilang page. Ito yung binabanggit. Ayan. Sabi ganito. May kopya ako. Ayan. Ano sabi dito sa kanilang the church as the pillar and foundation of truth. The church as the pillar and foundation of truth. The church of the living God is the pillar and foundation of the truth. Ano nangyayari kay Alado na kakaamin lang niya, ngayon binabawi naman niya? Ay nako. Ano ba naman tong klaseng kausap si Alado? Kakasabi pa nga lang niya na hindi siya tutol na ang church ang siyang pillar and foundation of the truth. Ang nagbasa ng mamang isupak. Ang sama nito, the pillar and the foundation of truth. Ang simbahan, may pillar and foundation of truth sa inyong document. Wala man ang masupak ka. Sakto lagi to. Wala man ang masupak ka. Pero ang gisupak nako, kung iyang insert, daron man Catholic is the pillar foundation of truth. Tapos ngayon, sabihin naman yan sa kanilang side, imposible daw na ang church na siyang pillar and foundation of the truth. Sa among nga side, diligin na siya may tabo nga ang church ang pillar foundation. Naman sa inyong document. Ano ba naman yan? O kaya tang harap-harapan tayo pinaglolok ko dito ni Glenn Alado Ano ba sabi dito? The church of the living God is the pillar and foundation of the truth. 1 Timothy 3:15. Tingnan mo, inaaming ng kanilang fundamental belief, pero siya tinatanggi niya. It is the depository and citadel of truth, protecting truth from the attacks of its enemies. Truth, however, is dynamic, not static. Tingnan nyo ang hindi maunawa nila dito, yung term depository, mas maganda ating Tagalogin to, no? Mas may Tagalog, ayan, Tagalogin natin. The church as the pillar and foundation of truth. The church of the living God is the pillar and foundation of the truth. 1 Timothy 3:15 NIV. It is the depository and citadel of truth, protecting truth from the attacks of its enemies. Truth, however, is dynamic, not static. Ano yan sa Tagalog? Ang simbahan bilang haligi. Ang simbahan bilang haligi at saliga ng katotohanan. Tapos sasabihin ni Alado sa kanilang side, hindi daw ganyan. Sa among nga side, diligin na siya may tabo nga ang church ang pillar foundation. Naman sa inyong document. Yang liwaliwanag ang simbahan bilang haligit sa liga ng katotohanan. Ang iglesia ng Diyos na buhay ay ang haligi at pundasyon ng katotohanan. Liwanag. Tapos si Glenn Alado, todo tanggi. Yan ang sinasabi ni Father Daryl, bakit kinokontra nila ang kanilang sariling fundamental belief. Ito ang depositoryo at kuta ng katotohanan. Ibig sabihin, depositoryo siya. Halimbawa, ganito, Halimbawa, palagay na lang natin, ito. Meron ako ditong lalagyan na may laman na mani. May laman na mani. Ipagpalagay na natin na yung mani na nasa loob nito, yun ang truth. Okay? Ito. Tapos ito yung lalagyan niya, ito yung haligi at saligan. Haligi ba? Siya yung protector, haligi siya. Protector ng katotohanan, haligit saligan ng katotohanan. Siya yung depositoryo at kuta ng katotohanan. Yan ang Tagalog. Depositoryo at kuta ng katotohanan na nagpoprotekta sa katotohanan. Ayan. Yan. So, ito yung magandang analogy, Yung mani, ito yung katotohanan, yung lalagyan ng mani na ito, plastic, ito yung haligit saligan ng mani. Kasi pag tinakpan natin to, halimbawa takpan natin to, yan, pinoprotektahan ng naturang lalagyan ang mga mani na nasa loob. So itong lalagyan na ito, ang depository ng mga mani. Yan. So siya yung nagpo-protect sa mga mani.
Ngayon, ang sabi sa Biblia, ang iglesia ang siyang haligit sa liga ng katotohanan. Ibig sabihin, kung itong lalagyan na ito yung depository o protector of the faith, ito yung iglesia na siyang haligit sa liga ng katotohanan. Kasi kapag kinontra ni Glenn Alado na ang iglesia ang siyang haligit sa liga ng katotohanan, ibig sabihin, kinokontra din niya na ang iglesia ang siyang depository and citadel of truth. Yun. Ito problema sa mga Sabadistang hindi nakakaunawan ng English. Ha? Kaya nga doon sa debate nagtawanan yung mga tao eh. Kasi kontra ng kontra si Julito Daig, pero inaamin naman niya na siya lang ang depository. Kaya nga haligit sa liga kasi siya yung depository. Tanyo? Laki ng problema ng kanilang pag-iisip Kaya nga siya ang haligit sa liga ng katotohanan kasi siya ang depository and citadel. Siya ang depositoryo at kuta. Kuta ba? Sa Bisaya pa nagisudlan ba? Gisudlan sa mga sundalo ang kuta. Ang kuta, mao ang haligi og saligan sa mga sundalo nga nagtago na susulod. Bisaya na lang na ito, basi makasabot. Sa kuta, dunay gubat. Kita mo kuta dire, nay kuta dito. Ang kuta, mao na ilahang murag kaber, bitaw kaber. Sa mga bala nga manglupad, mo na ilang kaber. Mo na ilang haligi, nga ang mga sundalo, dili direktamente maigo sa bala. Kina sila haligi, ug saligan. Saligan nila ba nga, dili sila maigo sa bala. Ha? Haligi at saligan ng mga sundalo para hindi agad tamaan ng bala. So katong kuta, yung kuta, yun na nagsisilbing haligit sa liga ng mga sundalo para hindi sila agad tamaan ng bala. Tapos sasabihin mo, tutol ako na ang kuta ang siyang haligit sa liga ng mga sundalo. Eh kung gano'n, kung tutol kayo, ano yung haligit sa liga ng mga sundalo kundi yung kuta? Di ba? So dito talaga may diferensya kasi. No? Para yatang total ginawa nila ako ng video na ako daw yung walang pinag-aralan. Dito sa bandang ito sila yung nakikitang walang pinag-aralan. Sa bahagi na ito ng video na ito, kalain mo inaamin na nga ng kanilang libro na ito, it is the depository and citadel of truth, protecting truth from the attacks of its enemies. From the attacks, para bang ganito ba? Halimbawa, yung mani, yung truth, yun yung sundalo. Tapos yung haligit sa ligan niya, yung kanyang depository and citadel, yun ang yung kuta. Yung kuta niya, yun ang iglesia. Ang trabaho ng iglesia, protektahan ang katotohanan para hindi atakihin ng kanyang mga kalaban. So, para bang kuta, lupad ang bala, dili maigo mga sundalo nga nagtago sa sulod kay naa sila muna mo protekta nila para di sila maigo sa bala. Yan ang problema. Yung kuta, ginagamit ng mga sundalo yan pang cover, pang protekta sa kanila para hindi sila direktang tamaan ng bala. No? Ito yung gawain ng iglesia. Protektahan ng katotohanan. Kaya siya tinatawag na haligi at saligan ng katotohanan. Kasi pinoprotektahan niya ang katotohanan laban sa mga atake ng mga kalaban. Ito ang trabaho ng iglesia. Tapos kung tutol siya, ilagay natin pagbigyan natin yung unawan ni sasabihin ko halimbawa ganito, yung mani, ito yung sundalo, ito yung lalagyan, ito yung kuta. Sabihin ko, yung kuta ang siyang haligit sa liga ng mga sundalo. Sabihin naman ni Glenn Alado, tutol ako na ang kuta ang siyang haligit sa liga ng sundalo. Kung hindi yan ang kuta, sige, ate ilabas yung sundalo, sino ang haligit kuta niya? Wala na. Pag tinamaan ng bala yan, di sutumba. Bakit? Walang haligit sa liga ng
Walang haligit sa liga. Ngayon, tatamaan talaga yan. Direktamente ng bala. Oh. Kaya para hindi siya tamaan direktamente ng bala, kailangan siyang pumasok sa haligit sa liga ng mga sundalo na siya mismong kuta. Kaya hindi masama na sabihin natin na ang kuta ang siyang haligit sa liga ng mga sundalo panahon ng gera. Ayan. Kaso hindi maunawaan ni Glenn Alado. So ako pa yung kalaban nato, dali ito pindihon ba? Ha? Paggawas lang taog ka ng example? No? Madali na maunawaan yun. So, yun ang ibig sabihin doon na hindi nila matutulan. Ngayon, ito si Glenn Alado, pilit tinututulan. Sa among side bro, ang church gitawag na siyang manlalaban sa kamaturan. Wala lagi question ana. Bro, why question ana? Ang question ko inyo wala ang side nga bro, magibarugan. paminaw sa ba? Ang inyong gibarugan wa masubay sa inyong document. Ningan man ang inyong document, the pillar and the foundation of truth and simbahan. Dito nyo makikita na talagang mahina talaga umunawa si Glenn Alado. Kakasabi pa nga lang niya eh. Kakasabi pa lang niya na ang church ay manlalaban. Sa among side bro, ang church gitawag na siyang manlalaban sa kamaturan. Maugali na nga haligig sa ligan sa kamatuoran tungod kay siya ang manlalaban sa kamatuoran. Turbida. Bako lagi niya gilitok. Ang iglesia mao ang manlalaban sa kamatuoran. Sa among side bro, ang church gitawag na siyang manlalaban sa kamaturan. Kay maumang kahana ang manlalaban sa kamatuoran, therefore siya gyud ang haligig sukaranan sa kamatuoran. Kay siya man ang manlalaban sa kamatuoran. Kay mo gingon silang libro, iyang libro supakon na po. Tiaw mo na. Dahil diferensya gyud si Alado dili dapitan no. Kita man kayo pati man karuha. Usab na literal or figurative? Kanang pagka Ito na bro, ang context ato ang basaw na. Pero sayang kay wala akong madala akong kwan diri, akong purimental na Dili ako ba? sagot og subok. Dili sa karon imo na magiangkon nga sakto to. Kana ga unsa man na literal or figurative or symbolical? Kapag istorya. Sa mga side bro, sa mga side, gi-explain gid nga dapit sa kanang statement na the church is the pillar for the truth niya sa ubos ana repository of truth. Wala lagi question sa this. Bro, na siya ang among stand niya ang Bro, wala mo tubag ako pangutana bro. Unya na explain. Diba? Sa categorical question, yes or no man, yun na explain. Kung sa man literal or figurative? Magkastoryahan. Bakit tumagon ako? Lagi. Nangutan ako. Literal gina siya. Very good. Literal. Literal gina siya. So, wala kinahanglang explanation. Literal man. Ayan, sa bahagi namang ito, tinatanong siya ni Father Darwin kung literal ba yung sinasabi na ang church ang siyang haligid sa liga ng katotohanan. Ito ba literal, figurative, symbolical, alin dito? Sabi ni Glenn Alado, yan ay literal. Therefore, dahil literal, no need to explain na kasi literal na siya. That's the point of Father Darwin. Dahil literally sinabi na ang iglesia ang siyang haligid sa liga ng katotohanan, wag mo nang baluktutin pa. Ang problema kasi kay Alado, sarili nilang dokumento, binabaluktot pa niya kung hindi magkasya sa kanyang paliwanag. Kung gano'n naman lang, itapon nyo na lang yung inyong fundamental belief at ipalit nyo si Alado sa fundamental belief nyo. O, yan ang malaking problema dito. O, ating ituloy pa yung kanilang pinag-usapan. Ganong literal man. Kaya naman ang church, naman po ang truth, di man na sibulital ang church ang truth. So, literal siya nga pilar. Bro. Ang explanation na nasa ubos. Di, mangutan lang Di ito. mo kita magpwede magkuha tag usa ka sentence o usa ka paragraph sa usa ka chapters. Sa usa ka Alage. chapters. Niyang ko naman ka, pinanggang Glenn, yang ko naman ka,
nga literal. Wala pa pungutan na. So literal jud nga ang simbahan may pillar and foundation of truth. Base sa inyong document, yes or no? Kung diha sa ato nga libro, kanang gingon ako nga literal, ang truth lagi. O ang church. Mo lagi. Ang statement may ako'y pangutana. Kuminaw ba? Ang statement sa inyong document ako'y pangutana. Okay? The church is the pillar. The church is literal. May subject. Unya, ang iyang adjective is the pillar and foundation of truth. Ang adjective noun siya, ni-describe siya sa church. Literal ba ding pillar and foundation ang simbahan sa inyong document? Yes or no? Literal na siya ang church. Di ba? Literal Kaya po na siya ang pilar. Pero about ang gikuan mo bro, kanang imong pangutan na about sa foundation, O pilar. about sa pillar. Literal po na. Dili matawag siya pillar ang church, tungkol kay ang church, litawan siya nga manlalaban. To ara. Hastang malasa pagkauto ka. Ano ba nangyari doon? Kaya nga, pillar and foundation doctor kasi siya yung manlalaban. Ano ba naman to? Ano ba naman to? Weirdo. Weirdo talaga si Glenn Alado. Ang liwaliwanan ba kasabi, kaya nga siya pillar dahil manlalaban, it is the depository and citadel. Citadel, kuta, manlalaban, it will protect the truth from the attack of the enemies. Kaya nga siya protector, kaya siya yung pilar. Agoy, utuka. Sama ni Wani. Para yatang walang hindi nakakaunawa ng term citadel at depository. Okay, so natin magagawa ko hanggang doon lang kayang unawain ni Alado at ipagituloy na to ng video. So sa pa, lahi, isa. Lahi ang truth nga gilaban sa church, lahi po ang church, separate na siya sa truth. Botangi. Hastang malasa. Unsa ko daw lang utuka, oy. Straight to the point. Nani ha? Ang mani, hindi siya bahagi ng lalagyan kasi ang lalagyan gawa sa plastic, ang mani kinakain. Yan ha. Yung mani, ito yung mani, kinakain ko to, ayan. Parap. Pero yung lalagyan niya, hindi ko pwede ganaan niya. Hindi pwede yung ganon. No? Yan ang diferensya kay Alado. Tama. Iba yung lalagyan sa mismong mani. Yung iglesia, siya yung haligi sa ligan ng katotohanan. Yung katotohanan yung nasa loob. Yung iglesia ang siyang haligit sa ligan. Ano ba naman tong umunawa to si Alado? Pertig yung pagkaliwata. Asa ka na maliwat ka sa yaban ng nanay o siya ang tatay. No? Ang talagang siya, yung church, iba siya sa pero iisa lang yan ng ng katayuan. Parang ganito ba, naging isang lang. Naging isa sila. Siya yung pumoprotekta sa mani. Naging isa sila dalawa. Yan. O di, kita nyo? Ay, naku, uto ka. Muna nga ang church, gihimo niya nga siya manlalaban sa truth. Wako. Muna siya ang pasabot niya literal. Bro, asa to pa di literal siya nga pillar and foundation? Figurative. Ang church mo ay literal. Sa to pa ang pillar ug ang foundation li siya literal. Yes, nga naman, nganong dili man. Tungod kay ang church gitawag siya nga manlalaban sa truth, sa kamaturan. Dili mao ang church mao ang pillar. Botang niya sag. Iaw muna si Alado. Ay, liwanag sinasabi ng kalang dokumento. Ayan yung kalang dokumento. Ang simbahan bilang haligi at saligan ng katotohanan. Sa English, the church as the pillar and foundation of the truth. Sabi ni Alado, hindi yan totoo. Morag, sa tingin ko, hindi worth it kalaban si Glenn Alado. No? Hindi siya worth it na makalaban ni Padre Darwin. Kung ganyan siya umunawa, hindi siya karapat-dapat para itapat
kay Father Darwin. Dahil tinan mo si Father Darwin, hinahabol yung yung unawa ni Glenn Alado. Alam nyo kung bakit? Kasi si Glenn Alado wasak. Ha? Ginagawa ni Father Darwin, kanyang tinitipon para maunawaan ni Glenn Alado, pero si Glenn Alado naman wasak ng wasak. Winawasak niya ang sariling unawa ng kanilang fundamental belief, kaya hindi siya worth it para ipantapat kay Father Darwin Gitgano. Paano ngayon yan? So, yan ang malaking problema ni Glenn Alado dito. Ang church Unsa man ining gingon sa inyong document, the pillar and foundation, figurative siya? Ang word of God. Di, unta na ko. Di, Ang pillar naghiskot pa ko, literal ba, figurative? Kadangga. Bro, ita mag-abot, kay maabot man kas depository, di man na akong pangutana. Lagi. Hindi pa naman ako ang imong pangutana. Mo lagi. Sa to pa, kining literal ba o sibulik Mo lagi. o figurative? kining Oh, so kung pagtaka literal, ang pasabot to nga literal, ang church o ang truth. Mo gani. Pero ang about the foundation, Oo. hindi siya matag literal. Kaya Hindi ang matawag word nga, literal. church niya, naglaban siya sa truth. Sa to pa, ang pillar of truth, ang pillar foundation of truth, ang word sa Ginoo, the word of God. Hasta otoka porbida. Yung truth, yun na nga ang word of God eh. Yung truth, yun na nga ang word of God eh. Tapos yung protector niya, yung kanyang pillar and foundation, yung church. Ha? Yung truth, yun na nga ang word of God. Yun ang pinoprotektahan ng church bilang pillar and foundation of the truth. Pero sa kanya, yung pillar and foundation of the truth, yun ang word of God. Eh ano naman yung truth? Ay nako, porbida utuka, asa naliwat. Asa naliwat ang utok, asa naliwat. Ha? Klaro kayo. Perting kita ninyo ha. Yung word of God, yun mismo ang truth. Yun mismo ang truth. Pero sa kanya, iba yung kanyang unawa doon. So, yung pillar and foundation, siya yung haligit sa ligyan, siya yung citadel ba? Citadel kuta. Kuta, siya ang protector. Ang iglesia, ang siyang citadel or protector dahil siya ang pillar and foundation. Kung ang protector, ito, halimbawa, lagyan natin ito wala para makita ninyo ang kung gaano ang level ng utak meron si Glenn Alado, ha? Etong nasa loob, ito yung truth. Tapos itong plastic nito, ito yung nagpoprotekta sa truth. Sa kanya, yung nagpoprotekta sa truth, yung word of God, ang pinoprotektahan yung truth. Kung ang word of God, ang siyang haligit sa liga ng katotohanan, eh ano yung truth na pinoprotektahan niya? Hay, otoka, grabe. Straight to the point. Baw lang kung kasa naliwat. Naunsa naman yung tao ni si Glenn Alado. Basta. Sa akin nakikita hindi siya worth it para ipantapat kay Father Darwin. Kita nyo naman kung paano siya mag-isip. Yun ang iglesia, ang siyang protector. Protector siya sa truth na nasa loob. Ito yung truth. Yan Tapos yung iglesia, siya yung protector ng truth. Siya yung protector. Para yung truth, hindi atakihin ng kalaban, pinoprotektahan ng iglesia. Dahil siya yung haligit sa liga ng katotohanan. Kung yung haligit sa liga ng katotohanan, yun na mismo ang word of God, eh ano yung truth na pinoprotektahan? Grabe. Glenn akala ko ba strong man? Straight to the point. Pero pa strong man mahina. Straight to the point. Ang hirap. Well, meron naman kasabihan, small knowledge, terrible. Straight to the point. Malamang, doon siya naging El Terrible sa small knowledge na meron siya. Ay, nako. So, dito,
kitang-kita ang pagkabutata dito ni Glenn Alado kay Father Darwin. Ilang bahagi lamang ito. Yung ibang bahagi, talakay naman natin bukas naman ulit kasi kailangan ko pang habulin yung 5 p.m. episode. So, ito yung ating 5 p.m. episode. So, ang karugtong nito, bukas naman natin pag-usapan. Dahil mahaba-haba pa naman yung video na ating pag-uusapan. Mahaba-haba pa, oh. So, tingnan natin kung baka may mga makita ulit ako na mali. Dito pa lang, sobrang mali na ito. Pinapakita lamang dito ni Glenn Alado na hindi niya nauunawaan ang kanilang fundamental belief. Hindi siya worth it para maging member ng official debater kasi siya mismo kinokontra ang official nilang turo. Sa kanilang libro, ang protector ng truth, yung church, kasi siya yung pillar and foundation of the truth. Pero kay Alado, yung pillar and foundation of the truth, yung word of God. Balikan nga natin bago tapusin ang episode na ito. Ating ang balikan kung ano yung sinasabi ng kanilang fundamental belief. The church as the pillar and foundation of truth. Walang sinasabi dyan, the word of God as the pillar and foundation of truth. Straight to the point. Utok. Ha? The church ang sinasabi ng kanilang fundamental belief, iba ang tinuturo ni Glenn Alado. Kung ang word of God ang siyang pillar and foundation of truth, ano naman yung truth na pinoprotektahan? Purbida. Uto ka. Pero sila lang. Ato sulay kuan si Alado anang magkuhan tawag live mamaya. Baka sakali may bakante tayo. So hanggang dito na lamang po dahil kailangan ko ng may gagawin pa ako sa oras na ito. Okay? Alam po. Bye-bye. Message note is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.